Gawin natin ang ating pagtitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin na tayo mga makasalanan na palaging nangangailangan ng awa at patawad ng may kapal. Inaamin ko sa makapangyarihang Ihang Diyos at sa inyo, inyo mga kapatid, naloba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang mahal na Birheng Ina ng Diyos, kaming idinadalangin niya'y makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng Makabeo. Nung mga araw na iyon, naglalakbay ang Haring Antiyongko sa mga lalawigan sa loob ng bansa. Nabalitaan niya na may lungsod na tinatawag na Elamain sa Persia. Bantog ito sa kanyamanan sa pilak at ginto. Hindi lamang iyon, pati ang templo roon ay maraming kayamanan, tulad ng mga gintong helmet, baluti, at mga sandata. Ang mga ito ay iniwan doon ni Alejandrong anak ni Haring Felipe ng Macedonia, ang kauna-unahang hari sa Gresya. Sa paghahangad ni Antiyongkong matamo ang mga kayamanang ito, binalak niyang lusubin ang lungsod. Ang balak na ito ay umabot sa kaalaman ng mga taga roon. Nabigo ang kanyang panukala sapagkat nilabanan siya ng mga taga roon. Malungkot siyang umurong at nagbalik sa Babylonia. Nasa Persia ang Haring Antiyongko nang may magbalita sa kanya na napipilan at umurong ang mga hukbong pinasalakay sa Judea.
Nabalitaan din niya na si Lisias at ang malaking hukbo nito ay napaurong din ng mga Israelita. Ano pat ang mga Israelita ay bantog na sa lakas dahil sa nabihag nilang mga tauhan at kagamitan ng mga hukbong kanilang nalupig. Umabot din sa kaalaman niya na inalis na ang tinatawag niyang kalapastangan ng walang kapantay na inilagay niya sa altar sa Jerusalem, at ang templo ay pinaligiran ng mataas na pader. Pati ang kanyang lungsod ng Betsur ay iginawa ng kuta. Sa mga balitang ito'y natakot ang hari at lubhang nabahala. Bunga ng kanyang mga kabiguan, siya'y nagkasakit at naratay sa banig ng karamdaman. Maraming araw na nanaig sa kanya ang matinding kalungkutan, hanggang sa maramdaman niyang malapit na siyang mamatay. Dahil dito, tinawag niya ang lahat niyang mga kaibigan at ganito ang sinabi: "Matagal na akong di makatulog dahil sa pag-alala. Naitatanong ko sa aking sarili kung bakit ko dirananas ang ganitong kahirapan. Alam naman ninyong hindi ako mahigpit sa aking pamamahala. Ngunit naalala ko ang aking masamang ginawa sa Jerusalem. Inalis kong lahat ang mga kagamitang pilak at ginto sa templo. At ipinapatay ko ang mga mamamayan ng Judea kahit walang dahilan. Alam kong ito ang dahilan ng aking mga kahirapan. Ngayon, ako'y mamamatay sa ibang lupain." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ating pong itutugon, "Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na." Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo, poon, aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon, naming kataas-taasan. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Makita ka lamang ay nasisiurong ang mga kaaway. Dahilan sa takot, sila'y nadarapa hanggang sa mamatay. Iyong hinatulan yaong mga hintil at mga balakyot. Alaala nila sa balat ng lupay, pinawi mong lubos. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Itong mga hintil nahulog sa hukay na ginawa nila. Sa kanila'y bitag na sa akin ang nahuli sila. Di habang panahon napapabayaan ang napaghihirap. Maging mga api, may bagong pag-asa na muling sisikat. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, may ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang Saduceo'y hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guro nila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay.
Gayon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pangpito. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa pito ang kikilalaning asawa niya, yamang napangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae nag-aasawa, ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. At sila'y mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay, sapagkat sa kanyang kasaysayan hinggil sa nagliliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinatawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, magaling ang sagot ninyo, Guro, at wala nang nangahas na magtanong sa Kanya ng anuman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Tingnan muna natin ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, lalo ng Ebanghelyo. May binabanggit na dalawang grupo ng mga tao, ang mga Saduceo at ang mga Eskriba. Ang mga Hudyo ay napapangkat sa maraming grupo. Yung mga Pariseo, mga dalubhasa sa kautusan ni Moises. Yung mga eskriba, narinig natin ngayon, silang tagasulat ng kautusan ni Moises. Kasi noon wala pang imprenta, kaya ang kautusan ni Moises na makikita sa unang 5 aklat ng Lumang Tipan ay isinusulat ng mano-mano, kaya eskriba sila. Yung iba naman ay Herodiano, yung mga loyalista ni Haring Herodes. Herodiano ang tawag sa kanila. At ito ngang mga Saduceo na binabanggit sa Ebanghelyo. Anong kaibahan nila? Yung mga Saduceo hindi naniniwala na mayroong muling pagkabuhay. Ngunit mayroong muling pagkabuhay, ang sabi ng Panginoon. At talagang may muling pagkabuhay, kaya kayo naririto ngayon. Kayo ay muling magpapatalaga bilang mga lingkod ng altar. Ngunit mayroong muling pagkabuhay sa inyong panibagong pagtatalaga bilang mga lingkod ng altar. Muli kayong nabubuhay sa paglilingkod sa Diyos, sapagkat kung hindi kayo sa Panginoon maglilingkod, kanino kayo maglilingkod? Yan ang tandaan ninyo. Palagi, kung hindi ako sa Diyos maglilingkod, kanino ako maglilingkod? Maglilingkod ako sa tao lang? Maglilingkod ako sa kaaway ng Diyos? Kaya kailangan kayo'y maglingkod sa Panginoon. At kayo ay tinawag na maglingkod sa Panginoon mula nung kayo tumanggap ng sakramento ng binyag. Nung kayo'y pinabinyagan ng inyong mga magulang sa simbahan, ganito ang sinabi ng simbahan sa pamamagitan ng pari, nang kayo'y pinahiran ng langis, maging matatagnawa ang mga batang ito sa kanilang pakikiisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta, ngayon at magpakailanman.
Yun ang tawag sa inyo sa bisa ng sakramento ng binyag, makikiisa kayo sa pagkahari ni Kristo. Ibig sabihin, kayo'y dapat na lumaki, na marunong mamuno, magaling na leader, hindi lamang sa simbahan, kundi maging sa lipunan. Makiisa kayo sa pagkahari ni Kristo, pagkapari ni Kristo. Ibig sabihin, hindi natatapos sa pagpapabanal ng sarili ang tawag sa atin, kundi ang maging daan ng kabanalan ng iba. Kaya kayo mga sakristan, hindi lamang para pabanalin ang inyong sarili, kundi maging kasangkapan ng kabanalan ng iba. Kayo'y sakristan hindi lamang sa loob ng simbahan, hindi lamang sa isang oras na paglilingkod, kay sakristan sa buong maghapon, sa simbahan man, sa paaralan man, lalo na sa tahanan, kayo'y mga sakristan. Hindi pwedeng kayo'y naglilingkod lang sa loob ng simbahan. Pagkatapos sa labas ng simbahan, lalo na sa tahanan, hindi kayo maasahan ng mga magulang. Hindi kayo maasahan sa paglilingkod. Kaya kailangan pangatawanan ninyo ang inyong pagiging mga knights of the altar. Knights, ibig sabihin ng knights ay talagang mga magagaling na lingkod ng altar. Merong mga Knights of Columbus at ibang mga knights, magagaling, matatapang na mga lingkod. Kay Knights of the Altar, kailangan gampanan ninyong inyong tungkulin, hindi lamang kung kayo nagseserve sa loob ng simbahan, kundi kapag kayo nasa inyong tahanan, lalo na kayo dapat ding maging lingkod ng lahat, sapagkat kayo'y nakikiisa sa pagkapari ni Kristo na tinanggap nyo sa sakramento ng binyag. At ikatlo, nawa ang mga batang iti maging matatag sa kanilang pakikiisa sa pagkapropeta ni Kristo. Ibig sabihin, kailangan marunong tayong magpahayag tungkol sa Panginoon. Hindi lamang kayo magse-serve, kundi sa inyong mga kilos at galaw, kayo ay nagse-serve sa Panginoon. Kaya pag kayo magse-serve, hindi lang kayo nagpunta sa simbahan dahil kayo magse-serve. Unang-una kayo nagsisimba. Kaya hindi pwedeng pagkatapos mong magdala ng kandila sa altar, pagkatapos mong mag-abot ng alak at tubig, uupo ka na sa upuan mo, makikipagkwentuhan ka na, o iba na ang gagawin mo. Kailangan unang-una ikaw ay nagsisimba, hindi lamang nagse-serve. Kapag makikita kayo ng mga tao, ang hakbang ninyo'y maingat, ang paglalakad sa altar ay maayos, pero pagdating sa upuan ninyo'y magulo na kayo, hindi tayo nakikiisa sa pagkapropeta ni Kristo. Kailangan sa inyong kilos at galaw, sa loob ng simbahan o labas man, kayo ay matutukoy na iyan ay isang sakristan ng simbahan. At may awa ang Diyos na sa inyong pagiging sakristan ay punlaan kayo ng Panginoon ng iba pang pagtawag, mas mataas na pagtawag tulad ng pagpapari. Maraming mga naging pari na naging sakristan. Maraming naging pari dahil sa paglilingkod sa altar. At yan ay kailangan ipagdasal natin na ang sinmunang ipunla sa inyong puso ng Panginoon ay yumabong, lumalim, at umusbong pa sa mas mataas na pagtawag, hindi lamang sa pagiging sakristan, kundi sa paglilingkod sa kanyang altar
bilang isang pari ng Panginoon. Narinig natin sa Ebanghelyo na ang pag-aasawa ay hanggang dito lamang sa lupa. Wala nang pag-aasawa sa kabilang buhay. Kaya ang tanong kay Jesus, kung may muling pagkabuhay, sinong magiging asawa ng babae na nakapangasawa ng 7 magkakapatid? Kaya sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae nag-aasawa, ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Kaya ang pag-aasawa ay hanggang dito lamang sa lupa. Ang tunay na kalagayan natin sa buhay sa kabila ay mga walang asawa. Kaya ang mga pari ng simbahan ay hindi nag-aasawa. Yun ay disiplina ng simbahan. Hindi nag-aasawa sapagkat dito pa lamang sa lupa isinasabuhay na ang tunay na kalagayan sa buhay sa kabila, mga walang asawa. At iyan sana ang ipunla pa sa inyo ng Panginoon sa inyong pagiging mga sakristan. Punlaan pa niya kayo ng mas mataas na tawag na higit pa sa pagiging tagapaglingkod sa altar, kundi mismong lingkod pari na nangunguna sa mga pagdiriwang sa banal na altar. Yan ang aking mensahe sa inyo, mga minamahal na mga Knights of the Altar. May muling pagkabuhay, ang sabi ni Jesus, sa paglitaw ninyo ngayon dito sa simbahan at sa inyong voluntaryong pagtatalaga ng sarili sa Diyos sa paglilingkod, kayo'y muling nabuhay. Sana'y gampanan ninyo ng buong katapatan at kabanalan ang tungkulin na inyong pinangangatawanan simula sa araw na ito. Dumalangin tayo, mga kapatid, sa Panginoon. Lubos ang pagmamahal at pagtitiwala sa atin. Siya na tumatawag sa atin upang higit pang makapaglingkod sa Kanyang simbahan. Panginoon, turuan mo kaming maglingkod tulad mo. Panginoon, turuan mo kaming maglingkod tulad mo. Para sa buong simbahan, ang makaparing sambayanan ng mga binyagan, upang palagian niyang pagsikapang makapagparangalan ng ngalang banal ng ating poong mahal, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, turuan mo kaming maglingkod tulad mo. Para sa mga hindi tuwirang makapaglingkod sa simbahan, dahil sa kagapitan, sanhi ng kapansanan o kahirapan, upang sa abot ng kanilang kakayahan, ay magawa nilang mapadama ng pagmamahal ng Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, turuan mo kaming maglingkod tulad mo. Para sa ating lahat, na sa mga tinanggap bilang mga tagapaglingkod sa dambana, upang maialay natin sa Diyos ang handog na kaaya-aya sa Kanyang harapan, ang ating pagmamahal na hindi matatawaran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, turuan mo kaming maglingkod tulad mo. Para sa lahat ng mga kabataan dito sa ating parokya ni San Andres de Norsagaray, upang sila'y tawagin din at tumugon din sa pagtawag ng Panginoon sa paglilingkod sa simbahan sa iba't ibang paraan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, turuan mo kaming maglingkod tulad mo. Amang mapagmahal, lubos ang pagkakaloob mo ng mga pagpapala sa iyong bayang hinirang. Pag-alabin mo ang aming puso upang higit pang manasang makapaglingkod at makapagbigay parangal sa iyong kadakilaan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, ang aming dakilang pari. Amen. Magsiyo po ang lahat.
Nahahayag ang iyong kadakilaan sa tinapay at alak na laan. Patikim ng dulot mo kaligtasan. Halik na langit sa amin iyong sambayanan. Ang iyong katawan ay inihain upang kami ay makapiling. Pagliligtas mo ngayon inaalala, pasasalamat sa iyong dambana. Nahahayag ang iyong kadakilaan sa tinapay at alak na laan. Patikim ng dulot mo kaligtasan. Halik na langit sa amin iyong sambayanan. Ang iyong dugo ay umapaw, panginising puso namin ipos. Pagmamahal mo ngayon natama sa pagsama bawat gunita. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain nilakpan mo ng kapupunan upang kami maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siyang salitang katuwang mo at kapiling nung ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sakipit palayain. Kaya siya'y kinalingan ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayanang banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang yun at sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong
ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggantipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ngayong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Andres at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ngayon ilakas loob nating dasalin sa awit ang panalangin ng magkakapatid.
nasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming pangasala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kaburihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan.
iluhod po ang lahat. Narito si Kristo ang dakilang pari. Sumunod tayo at maglingkod sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesucristo, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa akong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso, niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Magandang dilag na pumukaw ng aming puso at ng diwa. Hinirang ng Diyos maging ina ni Jesus na tumubo sa sanlibutan. Aming ina, dinggin ang bulong ng puso. Kami ay mailapit sa iyong anak. Hapis namin ay iyong patamisin upang makamtan ligaya mo't angkin. Sa paglalakbay sa aming buhay, kami ay iyong samahan. Sa pagtawid sa maalong dagat, Maria, kami ay iyong tanglawan. Aming ina, dinggin ang bulong ng puso. Kami ay mailapit sa iyong anak. Hapis namin ay iyong patamisin upang makamtan ligaya mo't angkin. O aming ina, Birheng Maria, ilapit kami kay Jesus na iyong anak. Iyong anak, aming ina, dinggin mo bulong ng puso. Kami ay mailapit sa iyong anak. Hapis namin ay iyong patamisin upang makamtan ligaya mo angkin.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay, sa pagunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulutawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa sa Panginoon. Salamat Salamat sa sa Diyos. Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Mister